So yan, malambot na yung ating broccoli. Tutuyuin pa natin siya ng konti para mas magisa, may konting smoky flavor kapag sa paggisa natin, para mag-a-add siya ng flavor sa meat at saka dito sa ating broccoli para sa food ng ating mga pets, mga doggies. Ayan, malambot na si broccoli, oh. Chewable na siya. Gustong gusto ito ng mga dogs natin. And guys, ulitin ko, wala akong any seasoning na nilagay dito. Plain lang siya. Natural flavor lang nung meat, ng ground pork natin at nung broccoli yung lumabas dito. So kung naaamoy nyo lang guys, habang niluto ko, sobrang amoy na nung karne. Amoy na amoy yung natural lang to. Wala akong anything na nilagay dito. Kasi nga, hindi maganda naman yung mga seasoning na pang table food. Yung pinakain ng mga dogs natin. Kailangan lahat plain. Bawal din ang garlic at onion sa mga aso guys. So, yan, salt, pepper, yan. Hindi tayo maglalagay. Wala tayong nilagay. Kasi plain lang siya talaga. So, yan, hintayin lang natin siyang matapos maluto. Balikan ulit natin mamaya. So ayun, hello guys, ngayon ipapakita ko naman sa inyo sa vlog na ito, sa video na ito, yung pagpe-prepare naman natin ng pagkain for good for siguro 2 to 3 days or to 1 week na pagkain ng mga dogs natin. Kasi meron tayong dog, may mga pets tayo, isang Pekis at saka isang Shih Tzu, si Cinnamon at saka si Yobu. So ayun guys, prepare natin ngayon ng kanilang food. Magto-auto ko ng ground pork na 500 grams. At meron tayo ditong frozen na broccoli. So ayan, pagsasamahin natin siya. At ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-prepare itong mga pagkain na to na pwedeng kainin ng safe na mga alaga natin. So papakita ko sa inyo guys. So ayan, napapaliin tayo ng pan. Then ilalagay natin yung ating ground pork at lalagay natin ng konting water. Kasi hintayin natin siyang magmantika. Ating ground pork. This is 500 grams. Lagyan natin siya ng water. Kasi hintayin natin siya kumulo, matuyo, then hanggang sa magmantika siya. Yan. Hindi natin siyang lalagyan ng anything, na any seasoning, ng salt, ng pepper. Plain lang siya. Kailangan yung natural flavor ng meat yung lalabas lang, at yun lang yung kakainin na aso natin, kasi masama ang may mga seasoning sa mga pets natin guys, para safe sila. Then later on, kapag natuyo, nagmantika, magigisa na siya ng kusa sa sarili niya mantika, maglalagay tayo ng frozen na broccoli. This is 250 grams. So abangan nyo guys later. Papakita ko sa inyo kung ano magiging finished product at kung paano natin itatabi at aabot ng ilang araw sa storage itong lulutuin nating food ng mga dogs natin guys. A few moments later. Ayan, pumupulo na siya guys. So ngayon, hintayin na natin siyang matuyo at magmantika ng sarili niya. Then saka natin siya igigisa at ilalagay na natin later on ang ating frozen broccoli. Then after nun, cool down at ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-store. Hahati-hatiin for ilang days para ilalagay natin sa freezer yung iba. So see you later guys, abangan nyo.
So ngayon, habang may sabaw pa siya, hindi pa siya totally natutuyo, ilalagay na natin yung ating frozen broccoli, 250 grams lang to, para masabay na siya sa pagkaluto dahil frozen nga siya. So ayun, ayan, lagyan na natin siya. Then, unti-unti na madudurog yan mamaya habang niluluto natin. Ayan. Para masabay na siya sa pag-isa. Then, habang nagbabawas pa siya, patayin na liquid ng ating meat, takpan natin siya para mas mabilis lumambot yung ating broccoli. So ayun, abangan nyo guys. Ayan, so ayan guys, konti na lang isabayan. Konti na lang isabaw. Magmamantika na ito maya-maya at mag-igisa na ng todo yung ating broccoli. Ayan, hindi na green yung broccoli natin, nagmunamutlaan na siya kasi kailangan lutong-luto siya. Dahil i-store natin siya sa freezer after natin may cool down. Itong mixture na to siguro tatagal to mga 2 to 3 days. Depende sa ano, kasi inahaluan din namin ng konting rice yung pagkain ng mga dogs namin. Yung isang dog namin hindi kumakain kasi ng rice. Minsan chicken at saka liver lang. Yung isang dog naman yung Pekingese, kaya kumakain yun ng halong rice at saka ng meat na may protein. So medyo nakakatipid sa kanya. So yan, mga 2 to 3 days natin may store to. 2 to 3 days makukonsume ng ating mga dogs. Tapos pagkaluto nito, papalamigin lang natin siya, then i-transfer natin sa iba't ibang containers para may store natin sa freezer para mas tumagal yung kanyang shelf life. Para kada kakain ng dogs natin, saka lang tayo kukuha ng isang container, ayun, pwede na natin ipainit, pwedeng microwave or initin sa pan, saka natin ipapakain sa kanila, ihahalo natin sa rice or sa ibang food nila, sa chicken breast, sa liver. So yun guys, I will show you later guys kung paano natin itatabi at paano natin i-cool down at kung paano natin i-portion ito giniling na to. So ayun, may alot guys, balikan natin. So ayan, okay na to, lumabas na yung oil niya. Hindi natin siya tututungin masyado kasi para pag i-store natin siya, may fat pa rin siya para pag ininit natin siya sa microwave or sa pan, pag ipapakain na natin sa mga dogs natin, hindi siya dry. So, turn off na natin yung heat, yung fire. Then, A few moments later. so ayun, may prepare ako mga microwavable na tubs dito. Siguro mga at least 3 to 4 na tubs na magagamit ko dito. Depende sa portioning. Ayan. Tapos ito-transfer ko na yung ating, ito yung mixture natin ng ground pork saka ng broccoli. Puportion ko na siya dito sa mga tubs. Then, cool down natin. Saka natin siya ilalagay sa freezer pag malamig na. Ganun ang storage. Tatagal to siguro mga 2 to 3 days to 1 week. Pero since sa pagkakakain siya ng dogs, mga 2 to 3 days lang to. Pero ang storage ito, shelf life, aabot to ng 1 week. Saka pag frozen naman, once na nakalagay sa freezer, saka maayos yung pagkakaluto, tatagal to kahit at least 1 month. Basta hindi siya labas-pasok sa freezer at hindi bumababa yung temperature niya. So ngayon, yan.
So ayun, nakagawa ako ng 4 na portion. Pero feeling ko hindi aabot ng 2 to 3 days to. Dahil malakas sila kumain. Gagawa na ulit tayo ng bago. At ipapakita ko naman next time kung ano yung pwedeng ihalo sa ground pork na gulay. Or papa natin pinaprepare yung chicken nila, yung chicken breast, yung chicken liver. So ayan, kukool down lang natin yan guys. Kukool down lang natin. Then saka natin siya ilalagay sa freezer. Yan. So yun guys, thank you for watching. Don't forget to hit like, click subscribe, and of course hit the notification bell para ma-update kayo sa mga future vlogs ko. Thank you guys!